na patron na si San Antonio de Padua. Ang namumuno, ang ating mga barangay sponsor ay ang Sitio Mapalad. Ang namumuno sa banal na misa ngayong araw ay si Reverendo Padre Frederick Primero. Sa Pentecostes, tinanggap ng mga apostol ang Espiritu Santo bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang misyong ipahayag ang Ebanghelyo sa buong mundo. Ang pananatili ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na, una sa lahat, ang misyon ay nagmumula sa Diyos at gawain ng Diyos. Ito ay pagpapatuloy lamang ng mapagligtas na gawain ni Jesus sa kasalukuyan at sa darating pang mga panahon. Magsitayo po ang lahat. At papurihan
Tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa banal na misang ito, muli tayong lumapit sa ating Diyos, daladala ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan, at lahat ng mga nilalaman ng ating mga puso. Hindi natin ang tulong ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Ito pang maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, atin na ngayong aminin na pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, sa inyo mga kapatid, na lupa ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabalan mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mo ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanan noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ganap na binabago ng Espiritu Santo ang mga taong tumatanggap sa Kanya. Pinapawi niya ang takot at binubuksan ang kanilang mga bibig upang ipahayag sa buong mundo ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ng Kristong ating Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Medea, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw, poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay kung kitiin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo'y ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poon tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso,
sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, puunta na iyong baguhin. Ang banal na espiritu ay espiritu ng pag-ibig, pagkakasundo at pagkakaisa na dapat mananahan sa lahat ng mananampalataya kay Kristong muling nabuhay. Ang espiritong ito ang bumubuo at nagpapatatag sa simbahan bilang tunay na iisang katawan ni Kristo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na to
samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron po akong nababasa sa social media, ang sabi, gumagwapo raw at gumaganda yung taong marunong magsalita ng Latin. Marunong po ba kayo magsalita ng Latin? Ha? Tuturuan ko po kayo. Madali lang po ito, mga 3 salita lamang sa Latin. Veni, pakisabi po, Veni, letter V po Veni. Sancte Spiritus. Madali lang po Veni Sancte Spiritus. Yan, naniniwala tayo gumaganda at gumagwapo yung marunong magsalita ng Latin. At least marunong na kayo kahit papaano magsalita ng Latin. Kantahin natin. Lagyan natin. Napatan natin ng tono kasi mas gumaganda raw at mas gumagwapo yung marunong kumanta sa Latin. Veni Sancte Spiritus. Pakiulit po. Veni Sancte Spiritus. Isa pa po. Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus. Ang gagaling po nilang kumanta, Padre. Meron pa pong isang tono na kinakanta namin sa seminaryo. Veni, Veni, Sancte Spiritus, Veni, Sancte Spiritus. Pakiulit po. Veni, Sancte Spiritus, Veni, Sancte Spiritus. Veni, Veni, Sancte Spiritus, Veni, Sancte Spiritus. Ano po ibig sabihin nun? Veni, come. Sancte, Holy. Spiritus, Spirit. Come, Holy Spirit. Napagandang panawagan po ito, panalangin. It's a very wonderful invocation and prayer to the Holy Spirit. You're asking His guidance. You're asking His presence. We are asking God, the Holy Spirit, to be with us. Veni Sancte Spiritus. Sana nga, lumukob at gabayan tayo ng banal na Espiritu sa banal na misang ito. So today we are celebrating the solemnity of the Pentecost. Pente means 50. And it occurs 50 days after the resurrection of our Lord Jesus Christ. So, more or less 50 days na yung nakaraan since we celebrated the Easter Sunday. And the last Sunday, if you attended the Holy Mass, we celebrated the Ascension Sunday. Yung dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo sa langit. Pero bago siya tuluyang umakyat sa langit, ang sabi nga sa kanyang mga alagad, I will give you another Paraclete. Paraclete o Parakletos sa salitang Griego, ang ibig sabihin, advocate, comforter, consoler, guide. Sa wikang Pilipino, taga-tulong, no? So kung sinasabi ng ating Panginoon, bibigyan ko kayo ng panibagong Paraclete ninyo, then who was the first Paraclete? Sino po? If the Holy Spirit, sinasabi ng ating Panginoon, was the another Paraclete, or is the another Paraclete, who was the first Paraclete? Sino? Si Jesus Christ. No?
na nung pag-akyat niya sa langit, hindi niya tayo iniwan. Dahil ipinadala niya ang kanyang banal na Espiritu, the other Paraclete. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nadadama natin at nakakasama natin ang ating Panginoon Jesucristo. Well, of course, we always are in the presence. We are always in the presence of our Lord Jesus Christ. We encounter our Lord Jesus Christ in the most holy Eucharist. No? Pero dito sinasabi ng ating Panginoon, I will be with you until the end of time, through the presence, in the presence of the Holy Spirit. Kaya tayong ang ating simbahan, patuloy na ginagabayan ng Diyos. Nananahan sa ating simbahan ang banal na Espiritu, who is called as the Lord and the giver of life in our creed. No? Pag sinasabi natin sa ating credo, sumasampalataya, no? I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life. He is the sanctifier, Espiritong nagpapabanal sa atin. And we really need the presence of the Holy Spirit, most especially in our day. Na kung saan, kung ano-anong espiritu yung inahayaan natin makapasok sa puso natin, kung ano-anong klaseng mga espiritu yung hinahayaan nating maimpluwensyahan yung buhay natin, we need all the more the presence of the Holy Spirit in our lives. Ang Espiritong nagbibigay ng buhay, ang Espiritong nagpapabanal. Kaya nga sa mga ebanghelyo patungkol sa Pentecostes, no? Sa pagdating ng banal na Espiritu, sinasabi dito na ang ating Panginoong Jesucristo hinipan sa mga alagad ang presensya ng banal na Espiritu. At sila ay nagkaroon ng kapayapaan. Nagkaroon sila ng kapayapaan. The apostles were afraid. They were really terrified. Nakakulong sila doon sa isang silid dahil hinuli, pinahirapan at pinatay, pinako sa krus ang kanilang Panginoon. They were afraid. Baka sila yung isunod, mga tagasunod ng ating Panginoon. But then, although the doors were locked, nagpakita sa harapan nila ang ating Panginoong Jesucristo. And the words, the very first words He told them was, peace be with you. Receive the Holy Spirit. Tanggapin ninyo ang banal na Espiritu. And they were given the courage to continue. They were given new life. They were given a new reason to continue their mission. Ano yung mission na pinagkaloob ng Diyos sa kanila? Go and proclaim the good news. Kaya last Sunday, before our Lord Jesus Christ ascended into heaven, nag-iwan siya sa kanyang mga alagad ng mission. And that is to proclaim the good news. Hindi mapaghihiwala ito yung pagdiriwang natin nung nakaraang linggo sa pagdiriwang natin ngayon. Na bago umakyat ang ating Panginoon, nangako siya, ipadadala niya ang banal na Espiritu para tulungan tayong magampanan yung ating mission to proclaim, to spread the good news. And the gospel or the good news is not only about words, hindi lamang ito tungkol sa mga salita, hindi lamang ito tungkol sa ituturo natin sa kapwa natin kung ano yung narinig at nabasa natin na nakasulat sa Ebanghelyo sa Biblia, pero ito'y patungkol sa pagsasabuhay ng mabuting balita. Kaya ang magandang tanong dito papaano natin talagang may sasabuhay yung mabuting balita? Kung tayo mismo, ang sagot ay kung tayo mismo ay magiging isang mabuting balita sa kapwa natin. Papaano yun? Papaano yun? Kapag ba naiisip ng tao yung pangalan mo o ikaw, yung pagkatao mo, ano kayang, what comes into their mind? Are you a good news or a bad news? Ayun, katabi ninyo, good news ba yan o bad news para sa inyo? Ha?
Di ba? Ito yung konkretong paraan para malaman natin if we are really spreading the good news. Ako, pag nalaman kaya ng mga, kung saan ako nagmimisa, si Father Rich yung magmimisa sa atin, ay bad news. O kaya, ay good news. Yan, marami tayong matututunan, marami tayong malalaman. Yang kapwa mo, is he a good news? Is she a good news to you? Kaya sabi ko last Sunday, si Jesus umakyat sa langit. Ang mission natin to spread the good news, tularan natin siya. Sana mission natin, bawat isa sa atin, may kahit isa man lamang, we become the reason para yung taong iyan makaakyat din sa langit. Basically, yun na sinasabi ng ating Panginoon, ipangalat ninyo, ipangaral ninyo ang mabuting balita para makapunta rin sila kung saan ako papunta, sa langit. Can we do that? Kung ikaw, may asawa ka, sana ikaw yung maging dahilan para yung asawa mo mapunta sa langit. Maliban na lang kung sawa ka na sa kanya, na ayaw mo na siya makasama. Diba nakakalungkot kung minsan, nagsisimba yung mga nanay, karamihan nanay, hindi nila kasama yung mga asawa nila na nagsisimba. Nakakalungkot naman kung ikaw lang yung mapupunta sa langit, yung asawa mo may iwan. Unless nga kung ayaw mo siyang isama sa langit. Di ba? Isimba tayo dito. Nasaan yung mga miyembro ng pamilya? Isama ninyo. Hikayatin ninyo. At kung matigas ang ulo at kung ayaw, please do not give up on them. Please do not give up on them. Be the reason para mapunta sila sa langit. O kahit isa man lang. Kahit isa lang. Ikaw sana yung maging dahilan. Kasi sa personal na paniniwala ko, kung pagsusumikapan mo na kahit may isa man lang na kapwa mo, maidala ka sa langit, ikaw rin mapupunta ka sa langit. Kasi, di ba, magpapakabuti ka kung meron kang hikayatin papuntang langit, and I don't think the Lord will papayag, the Lord will allow it na, may napunta ka sa langit, ikaw hindi ka mapupunta sa langit. Something like that. Sana meron tayong mapunta sa langit kahit isa man lamang. At huwag tayong matakot na gawin itong misyong ito because the Holy Spirit is with us. Yan, sabi ng ating Panginoon, do not worry what to say, what to do, because when the time comes, the Holy Spirit will be with you. Tutulungan kayo ng banal na Espiritu. Subukan kasi muna natin bago natin sabihin na mahirap, bago natin sabihin na hindi natin kaya yung mission natin na ito. We are all entrusted with this mission to spread the good news. And if we will try to simplify this spreading of the good news, ito yun. Sinasabi sa atin ng Panginoon, maging dahilan ka para yung kapwa mo mapunta rin doon sa langit. Kaya ba natin yun? Mahirap, pero kakayanin sa tulong ng Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu. At kung tayo ay napanghihinaan ng loob, at kung tayo ay walang lakas ng loob para gampanan ito, we continue to ask the help of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu, nagbibigay yan ng lakas. Nagbibigay yan ng sigla. Nagbibigay yan ng tibay ng loob sa atin upang magampanan natin ang ating mga misyon sa mundong ito. Pangalawa, pinagdiriwang natin ang ika-5 araw ng ating nobenaryo para sa bilang paghahanda sa kapistahan ng ating mahal na patron na si San Antonio de Padua. Ako po, hindi ko na mabilang. Simula nung nalaman ko na isa sa mga, ano bang tawag dito? Kilala si San Antonio de Padua bilang patron na nilalapitan kapag may mga nawawalang bagay. Isa lamang naman yun sa mga nagagawa niya. Nilalapitan siya sa bagay na iyon.
Nung nalaman ko yon, matagal na, bata pa ako, lagi ko siyang nilalapitan kapag may nawawala. No? And as far as I could remember, lahat nang dinadasal ko na nawawala sa Kanya, nahahanap ko. Bumabalik. You know, that's how powerful the intercession of Saint Anthony of Padua is. Minsan nga, may isang bagay na nawawala. Kadadasal ko lang, hindi pa tapos yung dasal ko, nakita ko na yung hinihingi ko ng tulong para makita ko sa Kanya. Pero alam niyo, I've come to realize, ito personal ko lang po ito, pero maaari natin ding sigurong gawin, hindi lang tungkol sa physical na bagay na nawawala yung pwede nating ihingi ng tulong sa ating mahal na patron. Pwede rin nating ilapit sa Kanya yung mga nawawala na hindi pisikal. Nawawalan tayo ng gana sa buhay. Hingin natin yung tulong niya na magbalik yung gana natin na magpatuloy sa buhay. Pag nawawalan tayo ng tapang, pag nawawalan tayo ng loob, pag nawawalan tayo ng puso, we ask the help of Saint Anthony of Padua. Panalangin niya tayo, tulungan niya tayo para maibalik yung mga nawawala sa atin. And I firmly believe if we pray to God through the intercession of our dear patron, God will hear, God will answer our prayers. So hari nawa sa banal na misang ito, patuloy nating hingiin yung patnubay sa atin ng banal na Espiritu. Tulungan niya tayo sa ating misyon, mapalaganap ang mabuting balita ng Diyos. At gayon din naman, hingin natin yung tulong ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua, kung ano man ang nawawala sa atin, naway maibalik sa pamamagitan ng kanyang panalangin at ng kanyang tulong. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nakabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itaas natin sa mapagmahal na Diyos ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, manatili nawang tapat na saksi ng banal na Espiritu, sina Papa Leon, mga obispo, mga pari at mga diakono at mga laiko, sa bawat pasyang ating gagawin at landas na tatahakin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lingkod bayan, maghari nawa ang Espiritu ng katotohanan sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng tapat at mahusay sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga dumaranas ng matinding pagdurusa, makahanap nawa sila ng kaginhawaan at kaganapan sa pag-ibig at pagkalinga ng mga taong pinakikilos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa aming mga mahal na yumao, patuloy nawa sila sa walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin.
Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Sama natin sa ating mga panalangin ang pagpapasalamat at intensyon nila Mr. and Mrs. Randy Lorenzo and family, John Paul Palatan, De Guzman family, Pastirio family, Magdangal family, Bert Hamigan family, para sa regalo ng buhay ni Aliyah Amara Manalili, for the safe travel of Ian and Z Labsan, para sa mabilisang pagaling ni Voltaire Puruganan, Fernando Navarro, at panalangin para sa kaluluwa nila Marglex Espejo, Felicissimo Valdez, Renato Ligason, Erasmo Jose and Romeo Hamig, Marcelino Cañarejo, Rogelio Magdangal, and Sol Di Macali. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, pag-alabin mo ang aming mga puso sa apoy ng iyong Espiritu, upang kami ay makapamunga patungo sa pagtatag ng iyong paghahari, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Inaanin ka
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat, nawa ng Espiritu Santo, ngayong ginaganap ang paghahain ito na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamagitan ng Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak, na si Kristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Magsilod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, aming ang krus mong tunay. Yesong Jesus namin lahat, kaming tanay.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Itinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon ay ating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman.
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aanis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Umupo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nasa kalahati na po tayo ng ating pagsasakripisyo. Sa ikalimang araw po ng ating pagnonobina, pinapasalamatan ko po ang ating naging in charge na sitio lamang po ngayon, pero aktibo po sila. Ang sitio Mapalad o Duroplac, maraming salamat po, palakpakan natin sila. At sa lahat po ng mga nagsilbi sa ating banal na misa, sa inyo pong lahat, maraming salamat po, palakpakan po natin sila. At samahan po ninyo ako sa pagbibigay pasalamat rin sa aking kapatid na nakasama po natin ngayon sa misa. Katulad po ni Father Paul na nagmisa kagabi, siya rin po ay naka-assign sa seminaryo. Si Father Paul po, nasabi ko, siya yung naka-assign sa pag-aaral, siya yung Dean of Studies ng mga seminarista. Ang ating pong naimbitahang pari naman ngayon, siya po ang in charge sa espiritualidad ng ating mga seminarista. Siya po ang spiritual director ng mga college seminarians. Si taga-Pura po siya, si Reverend Father Frederick Primero. Maraming salamat po, Among. Palakpakan natin siya. At bukas, sa ating ika-6 na araw, ang atin pong barangay in charge ay ang Barangay Lomboy. Kita-kita po tayo. Maraming salamat at palakpakan natin ang Panginoon. Magsitayo po. Nais ko rin pong pasalamatan ang
nag-imbita sa akin ang ating parish priest, Reverend Father Ricardo J. Cruz. Maraming salamat po, Father. At sa inyo pong lahat, maraming salamat. Huwag niyo pong kalilimutan yung natutunan yung Latin. Ha? Veni Sancte Spiritus, para patuloy pong maging gwapo at maganda. Sumayinyong Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah.